Hi mga ka-agris! Welcome back again sa ating channel na Agriculture. Ayan. So kamusta po tayo mga ka-agris? Nice ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Ayan. So I hope okay po tayong lahat. And yun po, nandito naman po tayo muli mga ka-agris. So iniimbitahan ko po kayong muli na samahan ako na tumambay at matuto at pag-usapan natin ang paborito nating alaga, yung walang iba kundi yung crayfish. Ayan. So yun, for today's video, Craylings 5th week. Ano-ano nga ba yung mga pag-uusapan natin sa Craylings 5th weeks? Ayan. So same pa rin, sizes, yung water, yung food, and yun, kung nag-molt na ba, and tips and suggestions po. Yan. Yun po yung mga pag-uusapan natin mga ka-agris sa ika-5th week po ng Craylings natin. So unang-una mga ka-agris, under my observation sa ika-5th week mga ka-agris, yung mga Craylings natin is tingin ko normal na may mag-molt talaga, no? Pero napansin ko lang talaga mga ka-agris na medyo madalang yung pagmumolt nila pagdating ng ika-5th week. So hindi ko alam kung bakit madalang, pero parang parang hindi na sila halos sabay-sabay. Hindi katulad nung ika-8 days niya ng first week, halos sabay-sabay sila nagmumolt. Pero this time mga ka-agris, kakaiba naman. So this time, iba naman yung sistema, parang pakonti-konti yung pagmumolt nila, no? So yun, syempre dahil may nagmo-molt, may lumalaki rin. Yun. So pag may nagmo-molt, senyales yun na yung mga alaga natin na Craylings is lumalaki yung size niya, little by little. Ayan. So kung may molting, may changes ng sizes din po. Ayan. So pagdating naman po sa water mga ka-agris, no, since nung last na vlog ko is kung napanood nyo po mga ka-agris, hindi na po ako nagpalit ng water. Kung nakikita nyo sa screen po, ito po yung last na palit ko pa nung nag water change po ako, no. Same water pa rin po since napanatili ko na malinis yung aquarium. So yun po yung benefits mga ka-agris kapag yung water nyo is napapanatili yung malinis. Ang benefits ng mga ka-agri is syempre makakatipid kayo sa tubig, and at the same time good sa health ng mga alaga natin yon, and hindi sila toxic or hindi sila stress sa kanilang tirahan, no? So maganda yon kapag yung water natin napapanatili talaga natin malinis. And syempre gawa rin ng dahil na maintain natin na malinis, isa siguro sa mga dahilan natin mga ka-agris, bukod sa hindi tayo masyadong yung todo magpakain, kasi kapag tinodo mo yung pakain, magdudumi rin yan eh. So ayun, yung mga hindi nila nauubos, nagiging dumi yun sa aquarium natin. So isa sa mga nakapagpanatili na malinis din yung tubig natin, kasi naglagay po ako ng water filter. Ayan. So isa po yun sa mga sikreto ko po mga ka-agris, no. Hindi na po ako gumagamit ng aerator, kasi at the same time yung filter po is yun na rin yung parang nagbibigay sa kanila ng oxygen. Alam niyo yung filter na sinasabit lang? So yun, ipapakita ko na lang po sa screen yung itsura ng filter po na ginamit ko. Baka sakaling magkaroon ng idea yung mga newbies natin na ka-agris dyan. Ayan. So yan po, sa water po hindi na po ako nagpalit, kasi na malaking tulong din po pala yung filter, no, na maglinis. And kinukuha niya yung mga lumulutang na dumi. Ayan, so malaking tulong talaga yun mga ka-agris.
So napansin ko mga ka-agrees na sa series natin ng Krailings mga ka-agrees, from 1 week to 5th week hanggang ngayon, napansin ko mga ka-agrees na parang stable yung routine ko mga ka-agrees. Pag sinabi kong stable, para sa akin parang effective yung ginagawa ko. So ang gagawin ko na lang dito is i-maintain na lang, no? So kayo po mga ka-agrees, kung gusto niyo pong gayahin yung ginagawa ko sa pag-aalaga ng crayfish. Pero syempre kasi may kanya-kanya naman tayong technique dyan. Yung sa akin naman po is para makapagbigay lang din po ng tips, no? So yun. Okay, so for the food naman mga ka-agrees, yun pa rin naman po yung pinapakain ko at yung usual po, yung PO1 sinking pellets po na pinapakain sa mga isda. So yung normal na pagkain talaga nila is yun, yung PO1 sinking pellets. And then at the same time, binibigyan ko rin sila nung Integra 3000, no? Yung kasama sa vlog ko nung last video ko po, yung Integra 3000. So yun, hindi pa kasi nila nauubos eh. So binili ko 1/4, akala ko konti yun. So napakarami pala yun para sa kanila, yung 1/4. Ayan. So I think hindi kailangan marami yung bigay sa kanila mga ka-agrees sa mga Krailings natin, kasi masyado pang maliit ang kanilang masyado silang mabilis mabusog, kasi syempre dahil na rin sa Krailing sila, maliit pa yung kargada nila, no? Yun lang, may share lang ako about sa food sa Krailings ko ng mga ka-agrees. So I don't know kung mag-disagree kayo dito, pero yun po, kung napapansin nyo po mga ka-agrees, meron po tayong mga pakalat-kalat sa screen na guppies po, no? Yung mga guppies po na yan is yung mga guppies na rejected na po mga ka-agrees. Yung may mga halo na, or parang sa mga nag-aalaga ng guppies is yung scrap, no? So yun, ito mga guppies nito is hindi talaga sila totally pure breed. Nag-aalangan sabihin no? So yun nga, dahil hindi sila pure breed at sobrang dami naman nila, nag-come up ako na pwede pa rin silang i-breed ng marami. Yun, paikutin sila, and then pwede silang ipakain sa crayfish. Ayan. So wag po kayong magagalit mga ka-agrees. Actually nag-come up lang po ako dito sa idea na nung nakaraan kasi mga ka-agrees is may namatay na guppies. So etong mga nakikita nyo sa screen is naman to, chop suey kung tawagin nila. So may namatay na isa, and then nakita ko na kinakain ng isang Krailings yung namatay na guppies. So nag-come up ako na what if paramihin ko yung mga chop suey na to, no? Itong mga guppies na to, and then pwede ko rin silang ipakain sa mga Krailings natin. Ayun po. So yun mga ka-agrees, magandang idea rin yun. Or kung ayaw nyo ng mga guppies, kung naaawa kayo, pwede naman po ibang isda, yung mga talagang yung nabibili sa palengke, yung mga maliliit na isda, yun po pwede nyo pong ipakain yun. Pero kung gusto nyo maka-minus, makatipid, ayan, kung gusto nyo maka-menos, ayan, paikutin nyo yung mga alaga nyo na isda, no? Paramihin nyo, and then pwede nyo ipakain sa mga crayfish nyo. Ayan. So I think rin yun, healthy rin yun para sa kanila mga ka-agrees. So yun, ang nakita ko, gustong gusto nila yung namatay na Krailings, yung namatay na tawag dito na guppy. So
I think normal naman yun sa kanila kasi carnivorous naman tong mga to. So yun, nagkama pa ako sa idea na paparamihin ko yung mga guppies na to, no, para ipakain din sa kanila in the future. Ayan po. So yan, pero marami na rin akong stocks ng guppies dito mga ka-agri. So ang kailangan ko na lang talagang gawin, paramihin pa sila, no, para in the future meron din akong parang treats dito sa mga to. So yun po, sa mga nag-aalaga po ng guppies, pasensya na po, wala po akong intention na ano, no. Ayan, pero scrap naman po kasi to. So yun. And para naman po pala sa mga nagtatanong natin ng mga ka-agris dyan kung pwedeng haluan po, no, ng isda yung alaga nilang crayfish, pwede po mga ka-agris. Di ko alam kung nasabi ko na to sa mga iba kong vlog, pero pwede po mga ka-agris, kasi kung nakikita nyo po, may mga halong isda po dito sa aquarium na to, kasama sila. Hindi naman po talaga nila maabot yan mga ka-agris, kasi mataas naman yung tubig. Ayun, isa nga pa palang advice ko kapag naghalo kayo ng isda sa mga alaga yung crayfish, taas-taasan nyo lang yung tubig, yung make sure na makakalangoy talaga yung alaga nyo na isda, para hindi maabot ng mga crayfish nyo. Ayan, para hindi sila mamatay and makasurvive sila, hindi sila maabot ng mga crayfish natin. Ayun, so yun yung sa food idea. Pwede kayong mag-alaga, mag-culture pa ng mga iba pang isda, yung mga scrap na isda, pwede yun. Tapos paikutin nyo lang, paramihin nyo lang, and then pwede natin siyang ipakain sa alaga nating crayfish. So ayun po mga ka-agris, dumako naman tayo sa tips and suggestions ng mga tropa nating ka-agris dyan. Ayan. So, eto po, nagmula po ito sa mga ka-agris natin na nagko-comment sa ating channel, no? So, pumili ako ng mga ilan na comments. So, para makapagbigay benefits din po, no? Makatulong din po sa tips sa pag-aalaga po ng craylings or crayfish, no? So, pagdating sa food, sinuggest ni Sir Wilson de los Reyes. So, Sir Wilson, maraming salamat po sa pag-comment. Ang sinuggest ni Sir Wilson sa pagkain is, kung gusto niya ng mataas na protein, is sinuggest niya is Tatay brand na PO1 sinking pellet, and yung PO2 for Baname shrimps. So ang content nito is naglalaman siya ng 33 to 45% or 40% to 45%. Ayan. So mataas nga ng mga ka-agris, no? So maraming salamat po Sir Wilson sa pag-tip po sa atin lahat mga ka-agris. So maraming salamat po sa sa pag-share ng ideas po, no. So yun, bili na po kayo mga ka-agris. Sino bang familiar sa Baname shrimps, no? Ito ginagamit to dun sa sa mga Baname shrimps talaga na nagko-cultured. Yung mga inaalagaan sa malakiang pond. So yun, isa to sa mga pinapakain nila. Parang naka-specialize to na feeds para dun sa mga Baname shrimps, no. Pero pwede rin siya talaga sa natin, sa mga alaga natin na craylings, no, or crayfish. Actually ako diyan nag-a-attempt na nga ako na bumili niyan. So sa mga susunod na araw na lang siguro. So yun po, suggested by Sir Wilson de los Reyes. Ayan. So pagdating naman po sa mga hides, ayan, suggested by Sir RJ. Sir RJ, kamusta? So maraming salamat po sa pag-suggest ng mga ideas natin dyan sa pagdating sa hides, no? So para sa mga newbies po, ang suggested ni Sir RJ, kawayan, no?
Tama-tama, pwede po yun sa mga hides po, kawayan, and para naman po sa ref tub, yung aquarium, yung suggestion niya is yung ref tub, no? Kung may sira kayong ref dyan, kung gusto nyo ng mga malalaking aquarium pero low budget, ang pagkakatanda ko sa sinuggest ni Sir RJ is pumunta sa junk shop, no? Magtingin ng sirang ref. And yun, kayo na bahala makipag-deal sa mga nasa junk shop po, no, kung magkano nila ibebenta. Pero yes po, sobrang effective po ng ref tub po kasi yun din po yung ginagamit ko pagdating sa aquarium po, no. Bukod dun sa maliliit ko pa na aquarium. Ayan. So maraming salamat po Sir RJ sa inyo pong ideas. And sa size naman po, ayan, shared by Jomar Maceda. Sir Jomar, maraming salamat po sa comment po, no, sa pagdating po sa size, no, na 1 cm for 1 month. Ang sabi niya, 1 cm for 1 month, hindi na masama. So I think si Sir Jomar is naka-experience na nung nakatapos na nung stage ng Krailings, no. So kaya nasabi niya na 1 cm per month, hindi na masama. So, mga ka-agree, so wag tayong magmamadali. Pagdating sa pag-aalaga po ng Krailings, lalaki rin po yan. So, yun. And sabi pa ni Sir Jomar Maceda is, di talaga sabay-sabay lumalaki. Yes, totoo po yan mga ka-agrees. Di po talaga sabay-sabay lumalaki yung mga alaga nating crayfish dyan or Krailings. So yun po, lastly, kay Sir Genesis po, ang sabi ni Sir Genesis, mas mabilis lumaki pag may plants. Ayan, so kung meron po tayong mga plants dyan, aqua plants, yan, pwede po tayong maglagay mga ka-agrees. I think healthy rin po sa mga Krailings natin yon or sa crayfish natin, yung mga aqua plants, pwede silang mag-relax doon, pwede silang kumain, ayun, pwede silang mag-chill and Netflix, ayan, chill and Netflix. So yun po mga ka-agrees. Thank you po Sir Genesis sa comment po. Napakalaking tulong po ito sa ating mga ka-agrees, no. So kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, ayan, please like and share po sa ating mga ka-agrees dyan, and please comment down below po para po lahat po tayo makinabang mga ka-agrees. Ayan. So I think that's it mga ka-agrees. Nais ko lamang po magpasalamat sa inyo at sinamahan niyo po akong muli na tumambay dito sa ating channel na Agriculture. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe and hindi nakasubscribe at pinagtuunan niyo po ng oras, no, yung panonood po ng mga videos ko po. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo and God bless po. Thank you so much mga ka-agrees. Bye bye po. See you next time. Thank you.